Yun po yung pinakasummary ng aking pag-aaral. Bibigyan ko po kayo ng mga biblical verses to supply the justification, or not justification, the explanation tungkol po sa pagkakapaskuhan. Gaya niya, magkakaroon tayo ng Thanksgiving. Ba't natin ginagawa ang Thanksgiving every end of the month? Yeah. Hindi po sa Kapaskuhan yun. Dahil nag-survive po tayo for another 1 year, buo, malalakas, buhay, may mga trabaho, that is part of Thanksgiving. Hindi po tayo traditionally pagans na nagse-celebrate. But we are sharing for humanitarian purposes, the blessings we receive, and the fellowship we have with our brethren, brothers and sisters. Sige po. Tanong ko lang tungkol sa ano, kasi sa akin, kung sa akin, hindi ko nakapag-pag-pag-pag. Yun pong Halloween party, kasi Kristiyano na. Halloween. Pero sa mga bata, kahit Kristiyano, parang pinapakilala pa rin yung gawain ng Halloween. Ayun lang po. Halloween po totally, hindi po natin sineselebrate yun. Pati po yung mga bata, pinagsusuot nyo ng costume. Kasi po, once na ang tao ay namatay, wala na po tayo magagawa sa kaluluwa. Kaya hanggat buhay po tayo, gumagalaw tayo, kumikilos, at nagpapalago ng ating mga kaluluwa. Dahil oras po tayong namatay, tayo po yung husgahan kung ano yung ating ginawa. Hindi po kasing ginagawa sa Halloween, pag-alala doon sa mga namatay. At may kasiyahan pa, di ba po? So hindi po natin, wala pong biblical support na nauugnay tungkol sa Halloween. Tapos isasali po mga bata. Tapos isasali pa yung mga batang walang kamuwang-muwang, yun po ay hindi itinuturo sa banal na kasulatan. Pero mag-celebrate po ng birthday, pwede naman po, no? May ikaw makarating ka na ako, tuwan-tuwa, naka-62 na po ako. Tingnan nyo, di ba po? Naka-62 na ako, malakas. Yan, sasalamatan natin. Pero dali ba ang masaya? Napasan ang kamatayan o ang birthday? Si Kristo, ang ating Panginoon po ay hindi nag-celebrate ng kanyang birthday. Ang iniwan po sa atin ng Panginoon natin, alalahanin ang kanyang kamatayan. Makikita po yan sa Lucas 22:19-20. Inaalala natin yung kamatayan niya po. Bakit po sineselebrate mo po yung birthday mo, pero tinuturo natin sa ating pananampalataya na kaya nga natin hinahanda ang ating mga kaluluwa dahil masaya tayong haharapin ang Panginoon, hindi po ba? Masaya tayo na yung ating magiging buhay na pinlano o yung kanyang buhay na pinangako niya sa atin na walang hanggan, ay yun ang ating sasalubungin sa ating kamatayan. So, ano po ang pipiliin nyo? Magsiselebrate ka ng buhay mo dito? Masaya ka ba nun? Normal po yung magsaya. Pero mas higit nating dapat maging masaya kung tayo ay mamamatay para sa Panginoon. Kaya, lagi ko tinatanong sa ating kapwa Kristiyano, handa na po ba kayo? Sabi ni Corina Sanchez, handa na ba kayo? Handa na. Handa na. Tama po. Handa na po tayo. Dapat lagi natin isabuhay araw-araw na lagi tayong handa sa anumang bagay na darating sa atin, kamatayan man po ito o ano pa mang pagsunod sa buhay. Meron pang announcement si Brother? Wala na po tanong sa susunod. Sa 13 ng December, O? sa 13 ng December, hindi mag-ano na kayo ng mga bata? Kayo bata? Yun po yung gusto kong i-announce ngayong oras na po ito. Sa darating po na December 13, 2025.
drive ng L3, ipahihiram ni, nung inaalam ko yung kanyang, ngayon, kung wala, mag-aano siya ng driver, ihahatid lang kayo, tapos, pero aanuhin ninyo ang oras, kung anong oras, susunod. Pag kayo kumain ng ano, sa pag-uwi nyo, makakain sa mga bata. Okay. Para doon na lang ang kanya. Kasi kanya raw ang ano. At saka, itong ating ano, sinisimula na eh. Nakita na ninyo dyan sa labas. Kaya ano na yan dyan. Sasarap. Pati ilaw, papaladyan daw niya. At hindi pa ako makakapag-ano kung kulang man yung pera, bahala na ako. Yun na lang ang share ko nila. Thank you po. Bahala na kayong mag-ano nga kung ilan ang 14 yata ang laman ng L3. Kaya lang, walang Malapit naman. Apo. So yun nga po, sa... ipahatid lang naman kayo. Apo. Tapos, sasabihin ninyo kung anong oras kayo ulit. Saan kayo tumaan siya ng ano. Instead na masahe kayo, kain na lang ninyo sa ano. Thank you po. Apo. Tapos, pag uwi mo sa room ninyo, pwede na lang i-aarap ka nito ng ihahatid. Apo. Nag-usap na kami eh. Apo. Kaya sabi ko na sasabihin ko sa inyo, bang wala na yun. Yung mga bata ay si Buwan yata, mas si mga Sige po. Thank you po, sis. yung mga kasimbahan, hindi ko pa ma-ano naiiwan ng pera sa atin. Pero palagay ko ito lang, dahil nagpamupuman tayo eh, bago na yung room eh. Yung una, may kaunti pa nagtitira, pero bahala na. Okay. Sa inyo, baka online. Sige po. Sige po, sister. So yun po, i-announce ko po ulit ang darating na Vacation Bible School Program sa December 13, 2025. Gaganapin po sa residence po ni Brother Nelson sa may Apida, Residence Santa Catalina, Calao, Pilas, Cavite. Sa may harap po ng Robinson District Mall, before po magsalawag. So from SM Molino po, dire-diretso lang po. Ang oras po natin is from 7 a.m. to 5 p.m. So we highly encourage po lahat po ng kids, teens, young adults, and also adults, young or men or women na umatin po sa darating po ng Vacation Bible School. Napag-planuhan po namin ni Brother John Mer sa darating po na next week, Sunday. So before mag-December 13, na week na yun, magkaroon po ng meeting yung lahat kung sino po yung final na makakasama since 2 weeks na po dadaan para pumalis na po natin kung sino po yung makakasakay sa L3 para ma-assure po natin na papuno po natin yung L3 na maaari. So yun po. So inaasahan po namin na makakasama po natin kabataan since sila po yung next generation po namin sa church po namin. Opo. Sige po. Ano nga pala, matutulong namin na pagkaano yun. Ay, kung ano man po gusto yung i-ano, kasi may pagkain naman po kaya na hindi naman kami nakakasiguro sa dami, o baka mabigla. Marami lang, kung meron po kayong idagdag, ay malaking bagay naman. Kung ano lang mapagkasa natin, wala naman siguro mag-ready. Oo, kasi meron naman pong niready kami mga pagkain. Alam baka, yung lechon po baka hindi yung i-ano. Sarap po yung lechon. May pagsasaluhan po kahit paano. May mga pa-price na para konti po. Para sa lahat ng mga. Okay po. Bali po yung Vacation Bible School Program. It will consist po ng Bible study and activities po. Activities, Fellowship. So, in our members of the ayun congregation. po. So parang youth fellowship din po na nasa night po din gawin sa mga kabataan.